Kamusta mga maka-full court? Halina't pag-usapan natin yung naging laban ng Los Angeles Lakers laban sa Sacramento Kings. Kahapon nga ay nakuha ng Lakers ang panalo laban sa Sacramento Kings mula sa isang napakatinding fourth quarter mula kay LeBron James at Anthony Davis. Sa fourth quarter ay nagtala sa LeBron ng 16 points, 5 rebounds and 6 assists on perfect 6 of 6 shooting sa field at 3 of 3 sa 3-point line. Si Anthony Davis naman ay 14 points din ng 5 of 5 shooting sa field. Sa buong game ay nagtala sila ng combined 63 points, 23 rebounds, 12 assists, 3 steals, and 3 blocks on 22 of 37 shooting sa field. Paano nga ba nangyari ito? Paano nga ba nila tinalo ang Sacramento Kings? Isang team na hindi nila matalo-talo last season at ginawa pa nila ito sa second night ng back-to-back na supposed to be ay mauubusta na sila ng gasolina sa fourth quarter dahil nasagad din nga sila less than 24 hours ago kontra sa Phoenix Suns matapos na kailanganin nilang gumawa ng napakalaking comeback. Bukod sa obvious na magaling talaga sa LeBron James at Anthony Davis, ang sagot dito ay si JJ Redick at ginawa niya ito sa pamamagitan ng team effort. May system nga sila mga maka-full court. Napag-usapan natin na minsan ay nagmimisto lang ang third option sa opensa si LeBron sa system ni JJ Redick. Hindi na din siyang main ball handler ng team. At ang resulta nga nito ay hindi pigang-piga sa LeBron pagpasok ng fourth quarter. Habang si Anthony Davis naman ay palagi nang nakakahawak ng bola. Kaya naman wala na yung mga matamlay niya na second half katulad ng nakaraang season. Lahat nga gumagawa ngayon sa Lakers. Si Rui Hachimura, Austin Reeves, D'Angelo Russell, Dalton Knecht ay nagtala ng combined 60 points. This team is a team and so much more than just LeBron James and Anthony Davis. Nakakatulong din nga mga time-by-time-out ni Coach JJ Redick. Sa fourth quarter nga ay may parte kung saan kapansin-pansin na medyo tinamaan na ng pagod si LeBron matapos sa gumawa ng 16 points in 4 minutes at medyo may momentum na din ng Kings. Kaya agad nga siyang tumawag ng timeout upang makakakuha ng konting pahinga ang 4-time MVP. Mga simpleng bagay na posibleng maging dahilan ng panalo ang ginagawa niya. At dahil nga dyan ay malinis sa 3-0 nga ang record ng Lakers ngayon laban sa mga legitimong playoff contenders. Sa next game nga nila ay kontra ulit sa Phoenix Suns. Subalit ngayon ay sila naman ang dadayo sa home court ng Suns. At samantala pag-usapan naman natin itong si D'Angelo Russell. Napansin nga ng marami ay wala talaga siyang depensa kaya maraming mga fans ang nadidismaya sa kanya at hindi niya pa rin nababago ito. Kaya marami nag-aalala kapag nasa loob ng court si D'Angelo Russell dahil siya ang laging aatakihin ng opensa at magiging kahinaan ng team. Kaya tugon ng karamihan na bawasan na yung playing time ni D'Angelo Russell. At bigyan na nga lang daw ng oras itong sina Dalton Knecht o kaya itong si Max Christie dahil may depensa pa nga ang mga ito. At ilagay na nga lang daw ito sa bench at gawin nga lang starting 5 alin kay Max Christie or Dalton Knecht. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan. Maraming salamat.